Hi mga Marcy, another day, another blessing. At today ay tayo ay sasama sa ating balae para maka-experience naman tayo papunta doon sa kanyang pupuntahan. Masama nga pala kami papunta doon sa laot para maka-experience naman kami kung ano ini-experience ng mga katulad niyang mangingisda. Gumising nga lang pala kami ng alas 4 ng madaling araw kasi madaling araw talaga umalis siya. Ayan nga, napakadilim nga ng paligid. Malayo pa nga pala ang aming pupuntahan kung saan nandun ang kanilang bangka na aming sasakyan. Kaya ayan, naglalakad kami papunta doon sa aming pupuntahan. At ito nga pala ang barangay nila, Barangay Hall. At yan nga, kung makikita nyo dyan, napakadilim. Pero pag nakita nyo yan sa umaga ay napakalawak talaga. At ayan nga, naglalakad nga kami, papunta kami nga ng dulo kasi doon nakapark ang kanyang bangka. Wow, bangka, nakapark. Shish! At ayan nga, si Jowa kasama ko. Para naman, kasama ko sa experience. Pero may experience talaga yan sa pagbabangka. Siyempre, yung kasama ko naman ay ang tatay ni Mauna, manugang ni Jowa. At ayan nga, nandito na nga kami sa parking area. Wow, sana all. At ayan nga, liliban nga lang pala kami dito sa may gutter. Kasi kung mapapansin nyo, may gutter kasi nandiyan yung tabi. Siya ay tabang ilog at saka dagat. Ayan nga, si Marcy nanunulay na at sabi sa kabila daw ako patungtong kasi sa kabilang side. Ay, baka magtumbling na naman ako at sasabihin ko, bakit malungkot ang basic ko Dito nga lang pala nakapark ang kanilang bangka. Ay, sarili nilang bangka. Kasi napakahirap namang manghiram ng bangka kasi nga araw-araw mo ginagamit. At ayun nga, nandito na nga kami sa bangka. Siyempre, sinalinan lang naman ni tatay ang ating bangka. At baka naman tayo tumiri. Sinalinan nga lang pala niya ng gasolina baka tayo tumiri. Kaya mahirap na magtulak sa gitna ng laot. Ay, tunay ng kay Giliw. Alam niyo, napakahirap ng isang mangingisda. Mag-iisip sila kung saan sila kukuha ng panggasolina. Siyempre, mag-iisip din naman sila kung saan sila kukuha ng pampain. Siyempre, list na rin niya sa kanilang ibibenta sa nahuli nilang isda. O, diba? Napakahirap mag-isip. Tapos tayo, tawad lang ng tawad. Ang hirap kayang mamangka. Ang hirap ding mangisda. Meron naman taong talagang sugapa ay kung makatawad ay wagas ay tunay na. Siyempre, nakaka-proud din naman sila. Kasi kahit gumagastos sila ng kanilang panggasolina, kahit nakakaunti ang kanilang nahuhuli, ay masaya pa rin naman silang umuwi sa bahay. Na may dalang pang-ulam, kahit pang-ulam lang, diba? At siyempre, napakasaya talaga pag may huli talaga sila na may pang-bebenta nila. At least, mababawi nila yung nagastos nilang panggasolina, diba? At ayan nga, tinulak na nga namin yung bangka. Ay, hindi pala, sila lang. At ako'y sumakilaan. Okay, on. At hindi naman nagtulak. At ayan nga po, nang pinandar na nga po ang ating pangmalakasang barko, ay talagang tuloy na ang husay. Talagang pistuhan na dito sa part na ito. At ayan nga, si Jowa ay talagang pumisto na rin kasi siya ay nasa tulo, siya na rin nagtulak. At nung nakapisto na nga kami sa may laot, at ayan nga po yung kaniyang panmain. At yan yung style ng kanilang paghuhulog ng kanilang hinain. Kaya po siya ay may buhangin para hindi daw magkagulo yung kanyang tanse. At mahirap na pag nagkagulo-gulo kasi nga ho ay madilim. Kikakapa nila ang pagmadilim mo tipagaho. Apakagaling talaga nilang mag-isip, ano? Parang napaka-basic lang naman sa kanila, no? Siyempre kasi napakatagal na nga nila nagaganyan. Tayo ay talagang parang manghang-mangha. Mangyan na mangyan talaga sa mga bagay-bagay. Para yung mga experience mo pag ikay nakasakay ng bangka, lalo na ikay pag nagpupunta ng laot. Yung parang gusto mo lang experience kung ano na i-experience na nasa laot. Yung tipong masama ka para laang manghuli ng isda. Wala kang gagawin at kung dito mga laang. Ay, ang na-experience ko ay hindi naman ho siya nakakahilo. Ang kagandahan ho doon nung kami sumama ay kalmado ang dagat. Madilim pa lang ho kami nasa laot na at saka yan ay naglaglag na ho ng ano bang ang tawag doon. Basta yung nakalutang. At yun ay parang sasabayan mo laang kung nasaan. Ala, hindi ko kaalam. Basta yun. Ako hindi ho expert sa mga ganito. Sa kakakwento ko ay wari ko kami sininaga na naliwanag. Ito na yung pagkakadaldal ng batang. Pero sa totoo, ako yung antok na antok diyan. Kami magjowa. Excited ko. Ay talaga ako hindi ho makatulog. Ito na yun parang gusto ko na agad sumakay ng barko. Ay hindi pala ng bangka. Ito na yun na nangangarap na naman ako ng gising. Na nangangarap na naman ako ng tulog pala. At ayan nga, nandito na nga kami sa may gitna ng laot. At ayan nga, kung mapapansin nyo yung sinusungkong yun. Hay, yun po yung aming binitauhan. At ayan nga si Joy talaga nakaupo din. Ayan po yung ating hinulog na pangpalutang kasi ho diyan nakakabit yung ating mga kawil na may pain para pag hinilan natin ay titingnan natin kung may huli pa tayo o wala. Ayan nga kinuha na nga ni tatay yung ating palutang at ipupuli na natin yung ating tansi. At ayan nga
may huli na agad tayo. Abang kay tunay ng kay Giliw. Ang pagkakalaki ho sa aking paningin. Charis laang. Hindi ko ho alam kung ano tawag sa isdang yan. Basta yan ay fish. Ano po? At yan yung tansin na ating nililipol. Na dyan ho natin malalaman ko tayo ay may huli o wala. O yan ay may pain. Kasi ho ang ating isda ay napaka-juicy at malilit daw ang aming pain. Abang kabahoy. Huwag gayon. Tunay ng kay Giliw. Ay parang kalam nito ni nasasagot ang isda sa kanya sinasabi. Tunay ka na Marcy. Ganyan lang yung way ng panghuli nila ng isda. At ayun nga may nahuli nga kami. Talaga ang tuwa ko liya. Siyempre first time diba? Kakatuwa naman pag may huling gayaan. Tunay na. Siyempre habang naliwanag nadami ang ating huli. Nakakatuwa naman. Nakakamangha naman itong mga isdang era. Pero sa totoo lang haba ng aming dinamdam sa mga isdang niya na talagang ayaw papain. Tunay na. At ayun nga po mga huli namin. At syempre pagkatapos namin maglaot ay tayan nga yung aming mga nahuli. At ayan nga mayroon pa rin talagang kumukutib. Tunay na. Wala man siya lang 1 kilo ay ayos na. At least meron silang pang ulam. Sa buwan daw ng August ay ang hirap talaga daw makahuli ng mga isda. At talagang pag August daw ay may kasabihan. Mahina daw ang huli ng isda. Kaya ikaw nagbabala ka. Magtsatsaga ka talaga manghuli. Kung interesado ka baga tunay na makakahuli ng madami. Ayan po kami ay nagkakaroon na ng pwestuhan at gawa na kami ay uuwi na at yan lang ang nahuli namin isda. Itsura ni Marcy tunay ng inaantok na hindi mo malaman. Mahirap ding magbangka kasi katulad nila. Kailangang iparehistro nila yung bangka tapos may nanguhuli din daw dito sa gitna ng karagatan. O diba, napaka unfair. Paano yun pag wala kang huli? Wala kang huling isda, wala kang may uuwi. At tapos may uuwi mo pa yung kanilang penalty na 10,000 kung sakali ka mahuli. O diba? Hanggang sa laot baga, may nanguhuli pa rin. Tunay na talaga ako itatabangan pag gayon. Siyempre, nung nandito kami ay napakadilim. Ganyan po yung itsura nila pag naliliwanagan na nasinag ng araw. At ayan nga, para na rin kami kinukuha ng liwanag. Uy, huwag gayon. Kami uuwi na pag gayan ka. Kung kami umalis ng dilim, ng madaling araw, ay wala ka talaga makikita mga bundok kasi nga syempre sanay na nga sila sa kanilang pupuntahan. Syempre alam nila ang direksyon kung saan papunta ang laot. Syempre tayo ng mga first timer ay tayo mga yan nga po malapit na kami sa aming parking area. Wow, sana dyan nila pinapark yung kanilang Mercedes-Benz. Kakalungkot nga lang kasi nga napaka-konti ng aming huli. Syempre nag-expect tayo ng napakadami nating huli. Syempre para may benta naman si tatay. Kaso nga, ayun lang nga tinadhana. Abang hatang ending nga ay syempre, uwi ang time na. Ganyan po yung itsura niya pag maliwanag na. Tapos ang tubig po niya ay mataas na kasi nung kami pumunta nung last, hindi ko na alam kung kailan yun. Ay ang tubig niya ay napakababa talagang hanggang tuhod or hanggang paa mo lang yung tubig niya. Ngayon ay umaga, syempre napakataog ng tubig. Ano daw? Hindi natin sabi para namin. Ano ba yung mahal? Kasi pwede na pa din parang hindi mo pwede sa ng bangka. Wala malagdag. Wala sa ulap. Malagdag doon. Ang word Yung lamang po, maraming salamat sa panonood. Goodbye! Please like and share for some more videos.